Mga kapatid ko kay Kristo, mga pinagpala ng Panginoon sa basa ni Yahweh El Shaddai, muli ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw po sa inyong lahat. At ito po yung second ng aking pagpapatuloy doon po sa pag-mission ko po dito sa website na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Ito po si Brother June Bandagosa, ka-prayer partner po ninyo. At nandito po ako sa Dubai as I said po doon sa nakarangkong taping. At ako po ay naipadala lang dito ng aming company, kaya po ako ay nandito at nag-iisa sa hotel, kaya nakakapagnilay po tayo dito ng salita. Amen po. I am from Singapore chapter, isang volunteer preacher po sa Singapore chapter ng Yahweh El Shaddai. Amen. So tayo po ngayon ay magpapatuloy, praise God, at naniniwala ko na sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu, mangungusap po siya sa atin sa umagang ito, because this is morning as I preparing this. Amen. So inaanyahan ko po kayo na buksan po natin ang ating Bible sa Luke chapter dito po tayo sa Luke chapter 1 verse 39 to 41, verse 39 to 41. At mahaba po itong passage na ito. Medyo may kahabaan po siya, pero ulitin po natin dahil noong nakaraan po, especially nung Wednesday, punong-puno po yung tao dito sa may St. Mary Church dito po sa Dubai. Napakarami po talagang mananampalataya ng ating Diyos na buhay, ng ating Panginoon Kristo, at sa pamamagitan po ng ating mahal na ina, si Birhen Maria. Amen. Kapistahan po ng perpetual health. At punong-puno po, napakarami po ng tao. Amen. At alam nyo, kung kayo ay isang tunay na mananampalataya, sa dami po ng tao na nananalangin at nananampalataya sa intercession po ng ating mahal na ina, amen, ay naniniwala ako na ang relasyon natin sa ating Diyos na buhay, amen, ay magkakaroon po ng kabuluhan. Amen. At kami po ay, this is a Catholic charismatic group, at nakikiraan lamang po kami doon sa mga kapatid po nating mga Christian. Amen. Kasi naniniwala po ako na ito pong ating Diyos na buhay na sinasamba ay iisa. Amen. So makikiraan lamang po kami sapagkat yung iba po sa atin, doon sa ibang denomination, ay iba po yung pagtanaw o kumbaga pananampalataya sa ating Birhen Maria sa mahal na ina. Kaya makikiraan lang po kami sa ating kapwa Christian. Amen. Naalala ko po tuloy dito ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga disciples nung sila ay mga nagkakatipon-tipon at nakita na mayroong isang nangangaral sa pangalan ng Jesus. Ang sabi po doon ng mga disciples ng ating Panginoon, Lord, sasawayin po ba natin sila na nangangaral din sa pamamagitan ng iyong pangalan? Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, ano ang sabi? Wag niyo silang sawayin. Amen. Sapagkat kung sila ay para sa Panginoon, sila ay para sa Panginoon. Amen. Kaya nga po makikita niyo rito sa ating simula nito, if God is with us, who can be against us? Amen. So magpatuloy po tayo. Purihin po natin ating Panginoon. Purihin po natin ating Diyos na buhay, no? Para sa ating mga kapwa Catholic po, be proud as a Catholic. Amen. At pangahawakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Dito po sa Luke chapter 1 verse 39, ng mga araw ring iyon, nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang batik ni Maria, sumikat ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi, lubos kang pinagpala sa mga kababaihan, pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Uulitin ko po itong verse na ito because this is very important na mailagay po natin sa ating puso, sa ating isipan, kung sino ba ito nag-i-intercession sa atin. Amen? So bibigyan ko po ito ng diin at dito po tayo po focus. Ang sabi po dito sa verse 42, at malakas siyang sumigaw. Si Elizabeth po yung sumigaw. Ang sabi rito, lubos kang pinagpala
sa mga kababaihan, pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Tuloy po natin verse 43. Sino nga ba naman ako't naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Amen. Tingnan niyo kababaan loob ng ating mahal na ina. Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan, pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Amen. Verse 43, pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Amen. At ang sabi po dito sa verse 46, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Dahil isinalang-alang niya ang hamak na utusan niya. She is very humble. Napaka-humble po ng ating mahal na ina. At itutuloy po natin, dahil isinasaalang-alang niya ang hamak na utusan niya, at mula ngayon, ituturing kong mapalat ang lahat ng saling lahi. Dakila nga ang ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Patuloy ang kanyang awa sa mga salit-saling lahi. Sa mga salit-saling lahi. Amen. At itutuloy ko po sa mga salit-saling lahi para sa mga may pitagan sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinagtaguyan ang mga taong may mapangmataas na balak. Pinatalsik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan. Itinampok naman ang mga baliwala. No? Ito po yung ating Panginoong Hesus na sinasabi po dito, nagpipraising po dito ang ating mahal na ina. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at itinaboy ng wala ang mayayaman. Nilingap niya ang Israel sa kanyang lingkod. Inaalala ang kanyang awa ayon sa pinangako niya sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman. Brothers and sisters in Christ, nais ko pong ulitin sa inyo sa kapwa mananampalataya na nagtitiwala sa mahal na ina bilang intercessor po natin. Amen. Sa ating Panginoong Hesus, sa ating mahal na Ama. Amen. Ang sabi po dito, lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Amen. Lubos na pinagpala, mga kapatid ko, kay Kristo. Kapag hindi po tayo gumalang sa sinabi ng salita ng Diyos, na lubos yan pinagpala, ay parang binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Amen. Especially doon po sa mga tumutulig sa sinasabing paulit-ulit na pananalangin natin sa rosary. Amen. Ilang beses po natin naririnig ang pangungutya kung minsan. Makikiraan lang po kami, mga kapatid ko kay Kristo. Mga kapwa mananampalataya sa Christian. Dahil sa totoo lang po, 1 year po akong nangaral. 1 year din po ako na nag-serve sa Christian community. Amen. At ng mga panahon ngayon, way back to about siguro mga 10 years ago. Amen. Subalit, nakita ko ang kahalagan pala ng palataya na mayroong mahal na ina, mayroong intercessor, no? Nakita ko ang isang pananampalataya sapagkat yung paulit-ulit po na sinasabi doon sa banal na kasulatan ay yung pong paulit-ulit na wala doon sa kanyang loob, wala sa kanyang puso. Nag-meditate po tayo, especially doon sa mga pag-awit natin sa Panginoon. Bakit po natin inuulit-ulit ang awit? Amen. Hindi po natin ito inuulit-ulit ang awit dahil ito'y walang halaga, kundi ito po ay merong halaga sa bawat isa sa atin. Pag nagpipraising ka, amen, hindi ba, pag binibigyan mo ng diin, amen, ang iyong pananampalataya sa Panginoon, paulit-ulit mo doon sa iyong pagpupuri. At ang sinasabi po doon sa mga tao na kung saan ay paulit-ulit yung wala sa kanilang loob.
Amen? Na para bang ritual, para bang ang binibigkas niya sa kanyang bibig, wala lang. Pero kapatid ko kay Kristo, doon po sa banal na rosaryo, nandoon po yung lahat ng mystery. At kung maunawaan lamang po natin ang sama-samang panalangin, ang sabi po dito, magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen po. Amen. Pinagpala. At yun ang nais kong i-emphasize po sa bawat kapwa nating mananampalataya. Remember, ng ating Panginoong Hesus, dalang ng banal na Espiritu Santo, na ginamit po ang ating mahal na ina. Amen. At siya'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Amen. Kaya nga ako nagugulat kung minsan magbabasag po tayo ng rebulto. Amen. At kapag nakikita po natin na meron ng imahin dyan, amen, especially doon po sa mga talagang intact doon sa kanilang buhay pananampalataya, tatalikod na. Hindi nila naunawaan na biswa lang po yung nakikita natin, hindi yun ang Diyos, pero yun ang ginagamit ng Panginoon, sapagkat hindi po natin nakikita ang Diyos. Amen. Hindi po natin nakikita ng face-to-face ang Panginoon, subalit meron po tayo mga visual na ginagawa ng isang tao, kasi hindi pa po naman tayo perfecto, upang tayo ay pagtayo mong ganyan, present na agad ang Lord sa iyong buhay. Pag tayo mong ganyan, wala na agad, ikaw ay malinis na agad, ikaw ay talagang holy. No! Amen? Ihanda po natin ang ating sarili. Gagamit tayo ng mga bagay-bagay na kung saan, paano tayo mapalapit sa Panginoon. Amen? Ikaw ba, kapatid, kung ikaw ay mayroong litrato ng iyong ina, ng iyong ama, at pinunit sa iyong harapan, ikaw ba ay matutuwa? Hindi. Amen po. Sasabihin mo niya naman, Brother June, litrato naman yun, iba naman yun sa Panginoon Brother and sister in Christ, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung relasyon natin sa ating Diyos na buhay. Praise God, at tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, dakilang Yahweh, El Shaddai, maraming salamat po at naunawaan po namin ang iyong salita na sa pamamagitan po ng mahal na ina na ginamit mo, Panginoon. Lord, sama-sama po kaming dumadalangin at sa iyong mahal na ina, naka-intercessory po namin na kayo po ang siyang nagiging kasangkapan po ng paglapit namin sa aming Diyos na buhay. Alam po namin, Panginoon, na iniwan mo ang banal na Espiritu sa amin upang mangusap. Subalit sa iyong salita, O Lord, ginamit mo ang mga tao, ang mga banal, sa pangunguna po ng aming inang mahal, ang Birhen Maria na iyong ginamit, upang ang salita ay magkatawang tao. Mo sa iyong salita, sa salit-saling lahi. Amen. Kaming mga iyong mga tinawag, Panginoon, ay kasama sa mga salit-saling lahi. At kami ay naniniwala, O Lord, na sa pamagitan po ng intercession ng aming mahal na ina, amen, diringgin mo ang panalangin ng bawat isa. Hallelujah. Ikaw ang naglalagay nito sa aming puso. Lord, ngayon pa'y inaangkin na namin na mayroong kang ginawa sa aming mga buhay. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Share the words of God, mga kapatid ko kay Kristo.